Kabanata 141. Gayunpaman, hindi siya masisisi para dito. Tutal, magkamukha silang dalawa. Maging ang kanilang taas, katawan, boses, at mga mata, ay magkamukha sila. Ang tanging kapansin-pansing pagkakaiba lang nila ay ang tumaas na kay-abangan ni Zachary at ang pagiging bata ni Chris. Bago ito, laging nakamaskara ang escort indet at sa gabi lang siya nagpapakita. Isa pa, isang beses lang siyang ginaya ni Chris at dahil dito, alam niya ang mga sekreto sa pagitan nila, kasama na ang sitwasyon ni Charlotte. Kaya naman, lubos na makatwiran para sa kanya na napagkamalan siyang si Zachary. Magsalita ka, anong nangyayari? Pinayuhan siya ni Charlotte. Ano? Ang bilis ng tibok ng puso ni Chris. Nagdadalawang isip siyang magsabi ng totoo. Escort ka lang, di ba? Bakit sinasabi ng lahat na tagapagmana ka ng mayamang pamilya? At saka, bakit mo tinanggal ang iyong maskara at inilantad ang iyong tunay na pagkatao? Bakit araw-araw ka nandito sa bar DTT? Ano ang relasyon mo kay Peter? Binomba siya ni Charlotte ng napakaraming tanong. Actually, huminto muna si Chris bago nagpatuloy. Nang maglaon, nagpasya siyang magbigay ng hindi malinaw na sagot. Isipin mo ito sa ganitong paraan. It was a misunderstanding all along. I was never a escort. Ito ay ang katotohanan. Dati, ipinaliwanag lamang ni Zachary ang sitwasyon ng maikli. Sa makatuwid, ang kanyang sariling mga pagpapalagay ang humantong sa hindi pagkakaunawaan. Sinasabi mo iyon, naalala ni Charlotte ang gabi noong una silang nagkita. Mag-isa lang siya sa VIP room at napapalibutan siya ng mga security guard. Maliwanag, hindi ito dapat maging isang pribilehiyong tinatamasa ng isang escort. Isa pa, hindi pa niya ito nasaksihan na nanliligaw sa sinumang kliyente noon. Sa karamihan, saglit nilang napag-usapan ang tungkol dito habang nag-uusap sila sa telepono. Imagination ko lang ba? Hindi maaaring tama iyon. Naghinala si Charlotte. Paano mo ipapaliwanag ang pangyayari 4 na taon na ang nakakaraan? 4 na taon na ang nakalilipas, napunta ako sa maling silid. Casual na sagot ni Chris. Dapat pinagtagpo tayo ng tadhana. I see. Sa wakas ay nakumbinsi si Charlotte. Kung gayon, ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay, ako ay isang mayaman na playboy na walang ginagawa. Alam na alam ni Chris ang kanyang pagkatao. Mas mabuti pa yon kaysa sa escort, di ba? At least may self-awareness ka. Pinanlakihan siya ng mata ni Charlotte. Nang maglaon, nagtanong siya, bakit ka nagpanggap na isang escort at pumirma sa loan agreement sa akin? Para masaya. Pilyong tawa ni Chris. I'm sick of a boring life where everything goes my way. I crave challenge and adventure. Kaya naman, kapag napagkamalan mo akong escort at pinilit akong alipinin ang sarili ko, nakakatuwa. Kaya naman, nagpasya siyang makipaglaro sa kanya. Dahil ito ay masaya at laro lamang, hindi dapat magkaroon ng problema kung kaya't hindi siya lumalampas sa anumang mga hangganan. Natigilan si Charlotte sa kanyang nakakagulat na ngiti. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pagkatapos, naisip niya si Zachary at tinanong pa siya. Kung ganoon nga, sino ang taong nagligtas sa akin noong gabing iyon? Bakit mo natanong? Mabilis ang reaksyon ni Chris. May nagsabi ba sa iyo tungkol dito? Sinabi ng amo ko na iniligtas niya ang buhay ko, sinabi ni Charlotte ang totoo. Ang iyong boss. Lumubog ang kanyang puso. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang pervert kong boss. Ang pagbigkas lamang ng pangalan ni Zachary ay sapat na upang mapuko ang kanyang takot. Sinabi sa akin ng aking kasamahan na binuhat niya ako palabas sa backdoor. Ngayon, tinanong ko siya muli at pareho ang sagot. Gayunpaman, ang taong nakita ko kinaumagahan pagkatapos ng insidente ay malinaw na ikaw. Namula si Charlotte at kinikit niya ang kanyang mga mata para maiwasan ang eye contact. Napatingin si Chris sa kanyang ekspresyon at inalala ang nangyari noong gabing iyon. Nang ihatid siya ni Zachary palabas sa backdoor, malinaw na nakadroga siya. Kaya naman, noong gabing iyon, sila. Natigilan si Chris sa naisip. Pakiramdam niya ay may bahid ng ibang lalaki ang kanyang babae. Magsalita ka. Anong nangyari?
Inirapan siya ni Charlotte. Sa una, siya talaga ang nagligtas sa iyo. Maya-maya, dumating ako at inagaw ka, sagot ni Chris. Si Chris ay isang veteranong babaero. Pamilyar siya sa lahat ng taktika at pakulo para makuha ang babaeng gusto niya. Sa makatuwid, ang isang kasinungalingan ay wala sa kanya. Kaya iyon ang nangyari. Sa wakas ay pinagsama-sama ni Charlotte ang puzzle. Gayunpaman, isang pagdududa ang mabilis na lumitaw sa kanyang isipan. Ngunit, si Diablo ay isang agresibo at dominanteng tao. Paano mo nagawang agawin ako sa kanya? Kung tutuusin, ikaw ang aking kasintahan, may kumpiyansa na sagot ni Chris, bilang siya ay nangingibabaw, hindi niya isinakripisyo ang kanyang mga customer at negosyo para lamang sa isang babae. Totoo iyon. Naniwala si Charlotte sa sinabi niya. Sa katunayan, alam niya kung paano si Zachary pagdating sa trabaho. Ang kanyang isip ay lalamunan ng negosyo at wala ng iba pa. Naalala niya tuloy ang ugali ni Zachary ngayon. Kung siya ang nagligtas sa kanya noong gabing iyon, siya rin ang taong nakatulog sa kanya. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang alinman dito. Maliban kung siya ang totoong escort, at ang kaharap ko ay peke. Tumingin si Charlotte sa nagpakilalang escort in debt. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang kanyang mga pagdududa. Imposible. Noong araw na iyon, nakita kong umalis si Zachary sa sarili kong mga mata. Pagkatapos, itong lalaking katabi ko ang nagmaneho nitong eksaktong sasakyan para sunduin ako. Wala pang isang minuto nangyari ang dalawang pangyayari. Imposibleng si escort in debt ay wala sa dalawang lugar ng sabay-sabay. Sa makatuwid, si Zachary ay sa katunayan ang kanyang tunay na pagkatao. On the flip side, this dude beside me is the real escort in debt. Iyon ay dapat na ang katotohanan. Ano ang iniisip mo? Lamang na lumapit sa kanya si Chris. Nagulat ka ba na hindi ako escort? Medyo, binigyan siya ni Charlotte ng masalimuot na titig. Binigyan niya ito ng masalimuot na tingin. Since hindi naman siya escort, dapat ko bang hayaan siyang makasama muli ang mga bata? Sa pagtatapos ng araw, kailangan ng mga bata ang kanilang ama. Kung gusto mo, hindi pa huli ang lahat para maging escort ako. Nagangat ng mukha si Chris at nag-propose. Humagalpak ng tawa si Charlotte. Natawa ka rin sa wakas. Kinurot ni Chris ang pisngi niya. Alam mo bang maganda ka kapag nakangiti ka? Ngumiti ka pa. Biglang napagtanto ni Charlotte na hindi naman ganoon kalala si Chris. Sa tuwing may problema siya, nandyan siya para iligtas siya. At saka, naging tapat siya sa kanya. Araw-araw, relihiyosong ililipat niya ang pera sa kanyang account at iuulat ang kanyang mga kinita. Ngayon, sinusubukan niyang patawanin at pasayahin siya. Sa kanyang opinyon, siya ay isang perpektong tao. Bago ito, nag-aalala siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, ngayong nalaman niyang hindi siya escort, wala nang anumang negatibong impluwensya sa mga bata. Marahil, posible na. Habang pinag-iisipan niya ang mga nakalilitong kaisipan sa kanyang isipan, bumalik si Charlotte sa realidad at napansin niyang mali ang rutang tinatahak ng sasakyan pauwi. Kinakabahan siyang nagtanong, saan mo ako dinadala? Bakit mas lumalayo pa ako sa bahay? Maghahapunan muna tayo. Masyado pang maaga para umuwi. Sa katunayan, walang ideya si Chris kung saan ang kanyang bahay. Gayunpaman, mabilis siyang tumayo at nagsinungaling ng hindi pinagpapawisan. No can do. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Please send me back. Mabilis niyang hinikayat. Nag-aalangan siya. Nakalimutan mo ba ang address ko? Nag-assume siya. No. Sinubukan niyang kumawala ng paraan. Biglang nagring ang phone ni Charlotte at galing kay Mrs. Berry. Miss, 103.1 degrees Fahrenheit na ngayon ang lagnat ni Ellie. Babalik ako kaagad. Nagpanik si Charlotte. Mrs. Berry, pwede mo bang ihanda ang medical card at isang bote ng tubig? Dumiretso na tayo sa ospital pagdating ko sa bahay. Sige, binaba ni Mrs. Berry ang telepono. Nahanap ni Chris ang kanyang address mula sa mga record ng nabigasyon. Agad siyang nag-U-turn at napabulalas, 32 Happy Avenue, tama ba ako? Darating na tayo sa loob ng 10 minuto. Salamat. Natuwa si Charlotte na naalala niya ang address nito.
Na-delete ko na ang contact number mo. Tawagan mo ako ulit para masave ko ito. Ang phone ko. Nadurog ang puso ni Chris. Dati, ipinahiram ni Zachary kay Chris ang kanyang telepono para sa tanging layunin ng pagpapanggap sa kanya. Gayunpaman, ang telepono ay kinuha na niya ng maglaon sa sultry night. Bagamat palihim na hiniram ni Chris ang kotse, hindi niya kailanman ma-access ang telepono ni Zachary. Bakit? Ayaw mong ibigay sa akin. Hindi nasisiyahan si Charlotte sa kanyang nag-aalangan na tingin. Hindi, kumikinang ang mga mata ni Chris habang nakahanap siya ng dahilan. Tumigil na ako sa paggamit ng numerong iyon. Ibibigay ko sa iyo ang bago ko. Itinigil ko na ang paggamit sa numero ng teleponong iyon. Eto, you should have my new one, paliwanag ni Chris. Habang sinasabi niya iyon, ipinasa niya ang kanyang telepono kay Charlotte pagkatapos unlock ito. Bakit mo pinalitan ang iyong numero ng telepono? Tanong ni Charlotte. Oh, alam ko. I bet maraming babae ang dating number mo, dagdag niya. Hey, past is in the past. I'm a different man now. I'll only be yours in the future. Mataimtim na saad ni Chris. Ha, tanga lang ang maniniwala sa'yo. Napangiti si Charlotte. I swear, nagtaas ng kamay si Chris. Mula ngayon, kung makikita mo akong nakikipaglokohan sa ibang mga babae, pagkatapos ay masusumpa ako magpakailanman na may erectile dysfunction. Huwag mo akong bigyan ng kalokohan, sabi ni Charlotte. Nang makitang si Chris ay tapat at tapat, sa wakas ay tumalikod si Charlotte at ibinaba ang paksa. Him, ano ang dapat kong itakda ang kanyang pangalan sa aking mga kontak, bagaman? Sinulyapan siya ni Chris at alam niya kung ano ang iniisip niya. Kaya naman, walang kabuluhang sinabi niya, ilagay mo lang ang pangalan ko bilang ama ng bata. Tumutulo ang pawis sa noo ni Charlotte nang marinig niya iyon. Gusto mo ng mga anak? Nag-aalalang tanong ni Charlotte. Mahalin ko sila hanggat nanay kanila. May mungkahi ako. Bakit hindi natin simulan ang paggawa nito ngayong gabi? Hinawakan ni Chris ang kamay niya ng mahigpit. Tumigil ka na sa kalokohan. May mga gagawin ako sa bahay. Binawi ni Charlotte ang kanyang kamay at medyo nataranta. Oh, kung gayon paano kung kunin natin ito bukas? Bye. Magmaneho ng ligtas. Abala pa rin si Charlotte sa sakit ni Ellie, kaya wala siya sa mood para sa pakikipagtalo ng magkasintahan. Iyon ay sinabi, siya ay naantig sa katotohanan na ang kaakit-akit na si Chris ay talagang gusto ng mga bata. Ito ay dahil ang kanyang mga anak, na maraming pinagdaanan ngayon, ay palaging nag-aalala tungkol sa pakikipagkita sa kanilang ama. Hayaan ko na ba silang magkita ni Chris? Sisirain ko ba ito sa hinaharap kong gagawin ko? Ihinto mo na lang ang sasakyan dito. Maglalakad na lang ako mag-isa, sabi ni Charlotte pagkarating sa kanyang block. I'll walk you. Naghahanda na si Chris na tanggalin ang kanyang seatbelt. Na, okay lang. Binuksan ni Charlotte ang pinto ng kotse at nagmamadaling pumunta sa kanyang apartment. Gayunpaman, siniguro pa rin ni Chris na nakarating siya sa loob bago siya umalis. Habang nag-U-turn siya, napagtanto niyang nasa kotse pa rin ang pitaka ni Charlotte. Pagkatapos lumiko, ipinarode niya ang kotse sa tabi ng kalsada at kinuha ang kanyang telepono para tawagan siya. Bago pa siya makatawag, nakita niya si Charlotte na may bitbit na batang babae habang tumatakbo palabas. Sa likod nila ay isang matambok na babae na sumusulpot sa likod, ginagawa ang lahat para makasabay siya. Sumakay silang tatlo sa isang taxi at mabilis na umalis sa kabilang direksyon. Natigilan si Chris. Habang pinagmamasdan niya ang pag-anod ng taxi, ang kanyang isip ay binaha ng napakaraming katanungan. Gayunpaman, napanatili pa rin niya ang kanyang iniisip nang sinubukan niyang i-access ang sitwasyon ng mahinahon. Nagtataka, binuksan niya ang pitaka ni Charlotte, at ang itim na wallet nito ang nakakuha ng atensyon niya. Binuksan ni Chris ang wallet at nakita ang isang larawan ng pamilya na nakalagay dito. Sa larawan, magkatabi si Charlotte at ang matambok na babae na nakita niya kanina. Sa kanilang mga bisig ay tatlong bata habang ang isang berdeng loro ay nakatayo sa tuktok ng ulo ni Charlotte. 6 sa kanila, oo, kasama ang loro,
ay nagniningning sa mga ngiti, at mukhang masaya sila. Nagulat si Chris, gayunpaman, nagawa niyang i-compose ang kanyang isip at nakabuo ng isang matapang na palagay. Gayunpaman, hindi siya sapat na matapang upang kumpirmahin ito sa kanyang sarili. Sa panahon ng kanyang mental na krisis, nagring ang kanyang telepono, at iyon ang nagpabalik sa kanya sa realidad. "Hoy, kuya," sinagot niya ito. "Where the hell is my car? Saan mo dinala?" Sinaway siya ni Zachary. "Hiniram ko lang ito para sa isang mabilis na biyahe. Dahil ang aking sasakyan ay nasa E-Nation pa, wala akong pagpipilian," sagot ni Chris sa palihim na paraan. "Bueno, maaari mong gamitin ang lahat ng iba pang mga kotse, lahat maliban sa isang ito. Bumalik kasama ito ngayon din," sigaw ni Zachary. Okay, jeez. Iuuwi ko na ito ngayon. Huminahon ka, hindi na kailangang magalit. Pinagkasundo siya ni Chris. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ni Chris si Peter at tinanong, "Bukas pa ba ang bar?" "Oo, bukas pa rin ito ng isa pang kalahating oras." "Sige, hintayin mo ako. May ihahatid ako sa iyo dyan." Nagmaneho si Chris pabalik sa bar DTT at ibinigay ang pitaka ni Charlotte kay Peter. "Huwag mong ipaalam sa kanya na ako ang nagbalik ng pitaka niya. Sabihin mo lang na naiwan niya ito dito." Walang problema. Si Charlotte, na sinamahan ni Mrs. Berry, ay nagmadali sa pinakamalapit na ospital ng mga bata upang mabigyan ng agarang medikal na atensyon si Ellie. 20 minuto na bago maghating gabi, ngunit mahaba pa rin ang pila sa ospital. Pagkatapos, iniwan ni Charlotte si Ellie kasama si Mrs. Berry at mabilis na nakapila sa iba pang mga nagparehistro. Siya ay labis na nababalisa at nag-aalala para sa kanyang may sakit na anak na babae. "Hindi ko man lang na-check sina Robbie at Jamie nang sumugod akong lumabas ng bahay kasama ka. I wonder how they're doing right now." Si Mrs. Berry ay nababagabag pa rin tungkol sa mga nakakainis sa bahay habang pinapakain niya si Ellie. Maaaring alagaan ng dalawang iyon ang kanilang sarili, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Nagkukunwaring walang pakialam si Charlotte, ngunit mas nag-aalala siya kaysa sa iba tungkol kina Robbie at Jamie. Pareho silang paslit pa, kahit na ang kanilang mga katawan ay hindi kasing hina ng kanilang nakababatang kapatid na babae, gayunpaman, paano ako hindi mag-aalala? "Please be okay. Sinabi ko na kay Fifi na bantayan sila," sabi ni Mrs. Berry. She then rambled on, gayunpaman, kakaiba rin ang kinikilos ni Fifi, na kinulong ang sarili sa loob ng maliit niyang kulungan buong araw. Lumalabas lang siya para makipaglaro kay Ellie sa gabi pagkatapos mong umalis. Oo, kapag nasa tabi nila si Fifi, mas magiging masaya sila. Kasabay nito, si Charlotte ay lalong nababagabag sa 1 minuto dahil mayroon pa ring mahabang pila ng mga nagpaparehistro sa unahan niya. "Halika. Kung magpapatuloy ito, gumaling na sana si Ellie nang mag-isa bago pa man tayo makapagpatingin sa doktor." Sa aking mga araw, ang pagkuha ng isang doktor ng pamilya ay magagawa agad. Walang anumang pagpaparehistro, bum-ontong hininga si Mrs. Berry. Sa sandaling sinabi iyon ni Mrs. Berry, naalala ni Charlotte ang kanyang mga araw pabalik sa pamilya Wind. Nagkaroon sila ng personal na doktor. Kung makaramdam ng karamdaman, pupunta na lang sila sa pribadong ospital para magpagamot kaagad, nang hindi na kailangang maghintay. Kahit na ang mga bagay ay nanatiling pareho, ang mga tao ay nagbago. Ang nakaraan ay walang iba kundi isang malayong alaala. Out of the blue, naalala ni Charlotte na mayroon siyang contact number ni Reyna at sinabihan siyang tawagan siya kung mayroon siyang anumang mga isyu na may kaugnayan sa kalusugan. Si Charlotte ay medyo sumalungat, gayunpaman, dahil ang pagtawag kay Reyna ay nangangahulugan din na ipaalam ang kanyang kasalukuyang sitwasyon kay Zachary. "Kalimutan mo na, maghintay na lang tayo, Mommy." Ibinuka pa lang ni Ellie ang kanyang bibig, at isang daloy ng sariwang suka ang lumabas sa kanyang bibig. Diyos ko, mabilis siyang tinulungan ni Mrs. Berry sa paglilinis ng kanyang bibig. "Ellie." Nagmamadaling pumunta si Charlotte sa gilid ni Ellie at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang isang kamay habang tinatapik ang kanyang likod gamit ang isa pa.
Ellie, huwag kang matakot. Nandito si Mommy, okay. Nandito si Mommy. Mommy, this is unbearable. Humihikbi si Ellie. Maputlang puti ang mukha ni Ellie. Ang kanyang buong katawan ay parang malambot bilang mantikilya, at lahat ng pagkain na kanyang kinain noon ay parang lumabas na. Si Mrs. Berry ang kanyang karaniwang makintab na matingkad na mga mata ay napuno ng matinding damdamin at umaapaw sa mga luha. Ellie, it's gonna be okay. We'll go see the doctor soon, okay. Nang matapos na panasan ang mga mantsa sa damit ni Ellie, binuhat ni Charlotte si Ellie sa gilid para tawagin ang nurse doon. Miss, mukhang hindi nakakayanin ng anak ko. Pwede bang hayaan mo munang tingnan siya ng doktor? Dahil sa pagbabago ng panahon, karaniwan ang nahawahan ng mga bata ng karaniwang trangkaso. Maraming mga bata ang nagkasakit, tulad ng sa iyo, at lahat sila ay kailangang maghintay ng kanilang pagkakataon maliban kung ito ay isang emergency tulad ng asphyxia. O kung hindi, kailangan mong maghintay para sa iyong turn tulad ng iba. Masyadong abala ang nurse sa kanyang trabaho kaya hindi man lang siya nag-aksaya ng oras para tingnan si Charlotte. Pero, excuse me, sa sandaling iyon, si Charlotte ay itinulak palayo ng iba pang mga magulang sa kabilang panig. Ngayon ano? Seryoso, anong gagawin ko ngayon? Miss, why don't we go to the other hospitals and test our luck there? Humigit kumulang kalahating oras na tayong naghihintay, at ang haba pa ng pila sa simula. Kung patuloy tayong magdadaldal sa ganitong paraan, natatakot ako na hindi na makakapit si Ellie, mungkahi ni Mrs. Berry habang pinupunasan ng basang tuwalya ang mga mantsa sa kanyang damit. Sa pagtingin sa maputlang puting mukha ng kanyang walang malay na anak, si Charlotte ay naiwan na walang ibang alternatibo kundi humingi ng tulong kay Reyna bago pa lumala ang mga bagay. Halos agad na sinagot ni Reyna ang kanyang telepono. Miss Wynne. Dr. Langan, nagkasakit ang anak ng kaibigan ko. Gayunpaman, ang ospital ng mga bata ay puno ng mga tao, at ilang oras na silang naghintay, ngunit hindi pa rin nila ito turn. Sa kasamaang palad, ang kalagayan ng batang babae ay lumalala sa 1 minuto. Sa palagay ko kaya mo. Okay, Miss Wynne, calm down. Isama mo na lang dito ang kaibigan mo. I'll treat her personally. Okay, maraming salamat. Pwede ko bang makuha ang address? Ipapadala ko sa iyo ngayon din. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumawag sina Charlotte at Mrs. Berry para sa isang Uber at tinungo ang address. Buti na lang at wala pang 2 milya ang layo ng ospital sa kinaroroonan nila. On their way there, Charlotte whispered, Mrs. Berry, mamaya kapag nagkita tayo kay Reyna, sabihin mo lang sa kanya na apo mo si Ellie. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 145. Ano, nataranta si Mrs. Berry. Maikling paliwanag ni Charlotte sa kanya, at tumanggo siya. Pagdating nila sa private children's hospital ay nakatayo na si Reyna sa entrance kasama ang kanyang assistant na naghihintay sa kanila. Pagkatapos noon, binuhat ni Mrs. Berry si Ellie sa entrance habang si Charlotte naman ay bitbit ang kanyang pitaka at sinundan sila. Anong nangyari sa kanya? Nakita ni Reyna na nakararanas ng matinding karamdaman ang bata at mabilis na humingi ng paliwanag. Pagkatapos ipaliwanag ang kanyang kalagayan kay Reyna, idinagdag ni Charlotte. Ang batang babae na ito ay apo ni Mrs. Berry. Ang anak na babae ni Mrs. Berry, kasama ang kanyang asawa, ay kasalukuyang nagtatrabaho sa labas ng istasyon, kaya humingi siya ng tulong sa akin sa halip at sinabi sa akin ang tungkol sa kalagayan ng batang babae. Sinamahan ko silang dalawa sa ospital ng mga bata, ngunit napuno ito ng napakaraming tao na naghihintay sa pila, kaya't matagal na kaming naghintay doon, ngunit wala sa amin na pumunta para tumulong. It's okay. Mag-focus muna tayo sa pagpapagamot sa bata. Sa personal na pag-aalaga ni Reyna kay Ellie, hindi na kailangang gawin ang anumang pagpaparehistro o iba pang partikular na pamamaraan. Walang pag-aalinlangan sa husay ni Reyna bilang eksklusibong doktor ng pamilya Noct.
Natukoy niya ang problema sa isang kisap mata at agad na niresetahan si Ellie ng mga gamot. Influenza lang ang tumama sa katawan niya. Anyway, niresetahan ko siya ng gamot, at mas maganda kung makapagpahinga siya. Pagkatapos noon, magiging kasing ganda na siya ng dati. At saka Miss Wind, dahil nandito ka ngayon, baka tulungan kita sa mga sugat mo sa leeg at balikat mo. Niresetahan siya ni Reyna ng gamot. Okay, salamat. Sumenya si Charlotte kay Mrs. Berry gamit ang kanyang mga kilay. Dr. Langan, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa aking apo. Iuuwi ko siya upang makapagpahinga ngayon, sabi ni Mrs. Berry, pagkatapos kunin ang pahiwatig. You're welcome. Kukuha ako ng isang tao na ihatid kayong dalawa ng ligtas, alok ni Dr. Langan. Ayos lang. Hindi na kailangang problemahin mo yan. Maaari kaming sumakay ng taxi pauwi, ngunit salamat sa alok. Binuhat ni Mrs. Berry si Ellie at nagmamadaling tinungo ang exit. Gayunpaman, bago sila makarating sa labasan, natauhan si Ellie at nagsimulang sumigaw ng malakas. Mommy, Mommy! Ellie, uuwi na si Mommy. Uwi muna tayo. Inalo siya ni Mrs. Berry. Pagkatapos ay pinaalis sila ni Charlotte sa kanyang tingin. Miss Wind, tawag ni Reyna. Coming. Pumasok si Charlotte sa loob. Tinulungan siya ni Reyna na muling maglagay ng bendahe para sa kanyang mga sugat at binigyan siya ng pamahid at gamot. Pagkatapos nito, binanggit niya ang ilang mahahalagang pag-iingat sa kanya at nag-alok na ihatid din siya pauwi. Bagaman na patuloy na tinanggihan ni Charlotte ang kanyang alok, at siya ay umiwas nang magkaroon siya ng pagkakataon. Pagkalabas ng ospital, nakita niya si Mrs. Berry na naghihintay sa gilid ng kalsada kasama si Ellie sa kanyang mga bisig. Tumawag sila ng taxi at umalis ng mabilis hanggat maaari. Mula sa malayo, nasaksihan ni Reyna ang lahat ng ito at naguguluhan sa nangyari. Tiyak na kakaiba ang kinikilos ni Charlotte ngayong gabi. Dapat maayos ang lahat. Kung talagang may gustong itago sa akin si Charlotte, hindi sana siya pumunta rito para humingi ng tulong sa akin. Sa pakiramdam na may katwiran, ibinaba ni Reyna ang pag-iisip at nagpatuloy sa kanyang trabaho. 3:30 na ng madaling araw nang dumating si Charlotte sa bahay. Kasama si Mrs. Berry, pinakain nila si Ellie ng mga gamot at kinantahan siya para matulog. Kahit pagod na si Mrs. Berry, may ginawa pa rin siya para mabusog ni Charlotte ang kanyang gana. Matapos makita kung gaano kapagod si Mrs. Berry, sinabihan siya ni Charlotte na unahin ang kanyang katawan at matulog habang binabantayan niya si Ellie. Dumating ang bukang liwayway, at sa wakas ay bumaba na ang lagnat ni Ellie. Gumaan ang pakiramdam, humiga si Charlotte sa tabi ng kanyang anak at nakatulog ng malalim hanggang 6:30 ng umaga. Ang kumakaluskos na hangin at tadtad ng mga ibon sa labas pagkatapos ay ginising siya. Shit, mamarkahan na naman akong huli. Nabigla si Charlotte at tumalon mula sa kama. Miss, halos 1 oras ka lang natulog kagabi. Hindi ko napigil ang gisingin ka, sabi ni Mrs. Berry habang naghahanda ng almusal para sa mga bata. Kailangan mo pa rin akong gisingin gayunpaman. Mayroon akong trabaho na kailangan kong maging on time. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, mabilis na nagsipiliw si Charlotte, naghilamos, at saka lumabas para magtrabaho. Mommy, breakfast mo. Tumakbo si Jamie papunta sa kanya na may dalang bun at isang bote ng soy milk. Salamat, Jamie. Kinuha ni Charlotte ang kanyang almusal at tumakbo patungo sa elevator. Maging mabuting bata ka, okay? Sabi ni Charlotte nang hindi lumilingon. Affirmative. Sagot ni Jamie. Robbie at Jamie, tapusin niyo na ang almusal niyo bago lumamig. Mamaya na, I'll be seeing both of you off pagdating ng school bus. After that, I need to come back home immediately to look after Ellie since she's not fully recovered. You two behave in school, okay? We will, Mrs. Berry. Habang nagmamadali si Charlotte patungo sa istasyon ng subway para sumakay sa kanyang tren, biglang lumabas ang isang asul na Lamborghini at huminto sa tabi niya. Nagulat siya, at napaatras siya ng ilang hakbang palayo sa Lamborghini. Isang gwapong lalaki na may kaakit-akit na ngiti ang lumabas sa sasakyan at tumayo sa harapan niya. Babe,
Sorry for being late. But I'm here now to escort you to work, diba? Sabi niya. Saglit na natigilan si Charlotte at nagmamadaling pumasok sa sasakyan. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. Ilang kababaihan na nakatira sa parehong lugar ang nagchichismisan sa paligid. Hindi ba ito ang anak ni Mrs. Berry? Tingnan mo, may boyfriend na siya. Mukhang mayaman at gwapo. Ang swerte ni Mrs. Berry. Bilis, isara ang convertible. Tinakpan ni Charlotte ang mukha niya dahil ayaw niyang makita ng mga kakilala niya. Anong kinatatakutan mo? Wala akong dapat ikahiya. Isinara ni Chris ang convertible at kumaway pa sa mga babae. Bye, mga ladies. Bye. Tuwang-tuwa sila. Bakit ka kumaway sa kanila? Hindi niya siya maintindihan. Hindi mo ba naisip na masyado kang marangya? Kapitbahay mo sila, di ba? Para makilala natin ang isa't isa kalaunan, masungit na sabi ni Chris. Kailan mo ba balak na makilala ko ang pamilya mo? Tumigil ka na sa panggugulo. Bagamat tumanggi si Charlotte, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Bakit sa ibang sasakyan ka nagmamaneho ngayon? Nasaan ang Aston Martin? Nasira ang kotse na iyon, kaya kinuha ko ito upang ayusin. Mabilis na umalis si Chris sa kanyang sasakyan. Nasira, okay naman kahapon. Nagulat si Charlotte. Nasira ito sa daan pabalik. Hindi siya nagsisinungaling. Sinadya niya itong ibangga sa daan pabalik at dinala ang kotse na may deformed front hood sa garahe ni Zachary. Kaninang madaling araw, inayos ni Ben at ipinadala nito para kumpunihin. Sa ganoong paraan, hindi na si Zachary ang magdadrive ng kotseng iyon, at hindi na makikita ni Charlotte ang totoong escort in debt. Matapos gawin ang lahat ng iyon, medyo nabahala si Chris dahil ito ang unang beses niyang pinaglalaroan si Zachary mula pagkabata. Saglit siyang nag-alinlangan at nakaramdam ng pagkabalisa, ngunit sa huli, ginawa niya pa rin. Alam niyang may proteksyon siya, kaya wala talagang gagawin si Zachary sa kanya. Mag-ingat sa pagmamaneho sa susunod. Ipinayo ni Charlotte at nagsimulang magpista sa mga buns at soy milk. Sinulyapan siya ni Chris at nagkunwaring nakakaawa. How rude. Nagmaneho ako para sunduin ka, pero hindi mo ako bibigyan ng pagkain. Fine. Isang bun lang, yung sinimulan kong kainin. Inabutan niya ito ng half-beaten bun. Nakapagtataka, hindi niya ito pinansin at nilapitan siya para kumagat ng husto. Napakasarap. Masarap talaga ang mga bun na ginawa ni Mrs. Berry. Pinasok niya ang natitirang kalahati sa kanyang bibig. Magdala ka pa bukas. Dinilaan niya ang kanyang labi. Maaari akong kumain ng 10 ng napakasarap na tinapay ng sabay-sabay. Pahihirapan mo ako. Ngumiti si Charlotte at pinunasan ang bibig niya. Ako mismo ang nagmaneho upang sunduin ka, ngunit inaakusahan mo ako ng labis na pagkain ng iyong pagkain. Si Chris ay lubos na nasiyahan sa kanyang malapit na pakikipag-ugnayan kay Charlotte. Bagamat marami akong nakipag-date sa mga babae, hindi pa ako nakakasama ng isang bond sa isang batang babae sa isang kotse na tulad nito. Ito ang pinakamasayang bagay sa mundo. Sige, magdadala ako ng 10 para sa iyo. Nag-aalala si Charlotte na hindi niya matanggap ang kanyang kasalukuyang estado ng pamumuhay, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napaka-down to earth. Tila hindi kailangan ng kanyang mga alalahanin. Magmamasid ako ng kaunti pa. Pagkatapos, kung patuloy siyang kumilos ng maayos, maaari kong isaalang-alang na dalhin siya upang makilala si Mrs. Berry at ang mga bata. Ang mga bata ay nangangailangan ng isang ama pagkatapos ng lahat. Ang isang mabilis na pagmamaneho ay nangangahulugan na tumagal lamang ng 10 minuto bago sila makarating sa kalye sa tapat ng opisina. Let's stop here. Ayokong makita ng mga kasamahan ko. Napakaingat ni Charlotte. Sige, ipinarode niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng kalsada. Magiging abala ako mamayang hapon, kaya hindi kita masundo pagkatapos ng trabaho. Magkita tayo sa bar mamayang gabi. Oo naman. Nang lalabas na siya ng sasakyan ay bigla siyang hinawakan nito at napasandal. Goodbye kiss. Namula si Charlotte at napapikit sa kaba. Pinulot ni Chris ang gilid ng labi niya at mas lumapit pa.
Nang malapit ng madikit ang manipis at sexing labi nito sa kanyang noo, biglang dumaan ang isang Rolls Royce. Nagmamadali siyang binitawan at tinukso, "Let's leave it there. We'll back to it tonight." Pagmulat ng kanyang mga mata, nahihiyang tumingin sa kanya si Charlotte. Pagkatapos ay mabilis siyang bumaba ng kotse at tumakbo patungo sa gusali ng kumpanya. Namumula pa si Charlotte nang pumasok siya sa office building. Hindi nagtagal ay napansin niyang nakapila ng maayos sa dalawang hanay ang lahat ng kasamahan niya. Yumuko sila sa kanya at binati, "Mr. Noct." Natigilan siya at natigilan sa kinatatayuan. Hanggang sa si Lily, na tumabi sa kanya, ay patuloy na komendat sa kanya na siya ay nag-react sa pagbabalik tanaw at lumingon. Pumasok ang matangkad at balingkinitang figure ni Zachary na may sinag ng araw sa likuran niya, na nagpapakita ng makapangyarihang presensya. Nagmamadaling umatras si Charlotte sa isang tabi, at niyuko niya ang ulo niya habang hinahabol ang hininga. Diretso ang tingin ni Zachary at humakbang pasulong. Habang naglalakad siya palapit sa kanya, bigla siyang huminto at malamig na pinaalalahanan, "Dahil huli ka ng 35 segundo, ang parusa mo ay linisin ang swimming pool." Ako, gustong magpaliwanag ni Charlotte ngunit sa halip ay tumango siya. "Oo, Mr. Noct." Dahan-daang inangat ni Charlotte ang kanyang ulo nang makalayo na ang mga hakbang nito at galit na tinitigan ang nangingibabaw nitong likod. Bagamat kamukha niya ang kanyang nobyo, kinaiinisan niya ito. "Gusto ko lang siyang sipain." Nang papasok na si Zachary sa elevator, lumingon siya at tumingin sa direksyon niya. Ang mapait at maput niyang ekspresyon ay agad na naging peke at magalang na ngiti. Nang dahan-daang sumara ang pinto ng elevator, nakahinga ng maluwag si Charlotte. "Charlotte, Charlotte!" Isang boses ang dumating at pumutol sa kanyang iniisip. Nang makabawi, ngumiti si Charlotte at bumati, "Lily, ayos ka lang ba?" Nalalayan siya ni Lily na sumakay sa elevator. "Hindi ka ba okay?" "No big deal." Umiling si Charlotte. "Baka hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. No wonder you are so out of it today. You didn't even realize that you were in Mr. Noct's way." Ngumiti si Lily at nang aasar. "Sa kabutihang palad, ikaw iyon. Pinarusahan ka lang ni Mr. Noct sa paglilinis ng swimming pool. Kung ibang tao iyon, mapapahamak ang taong iyon." "Stop kidding," paglilinaw ni Charlotte sa mahinang boses, "there's nothing between Mr. Noct and me." "Imposible. Niyakap ka ni Mr. Noct ng mahigpit noong araw na iyon." "Imposible, nagkakamali ka. Nandito na ang elevator. Let's go." Sabik na umabot si Charlotte sa level 68. Nang siya ay papasok na sa trabaho, dumating si Lucy upang ipaalam sa kanya. "Huwag ka nang gumawa dito ng trabaho, ipaubaya mo ito kay Danny. Dapat mong linisin ang infinity pool. Magsumbong ka sa akin pagkatapos mo." "Okay." Awang-awa na lumapit si Charlotte sa infinity pool. Bagamat maaraw ngayon, hindi mainit at malamig pa rin ang tubig sa pool. Hinubad ni Charlotte ang kanyang sapatos at medyas, ibinulong ang kanyang pantalon, at sinimulang linisin ang pool. Dahil mayroon siyang naunang karanasan, pakiramdam niya ay mas mahusay siyang gumawa ng paglilinis sa pagkakataong ito. Hindi rin siya gaanong natakot nang lumingon siya nang mapansing may tumabi sa kanya. Natigilan lang siya saglit bago bumati ng may paggalang, "Hello, Mr. Noct." Umupo si Zachary sa recliner at iniikot ang ultra-thin na mobile phone sa kanyang palad. Si Charlotte ay nagtrabaho ng tahimik na natatakot siyang magalit sa kanya. "Magkano ulit ang monthly salary mo?" Biglang tanong ni Zachary sa kanya. Nagpupunas ng sahig si Charlotte nang marinig ang tanong nito. Agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa at nahihiyang tumingin sa kanya. 8,000 noong nasa Administration Department ako at Security Department. Ngayong lumipat na ako sa opisina ng Presidente, 20,000 na. Gusto mo bang kumita? Napatingin si Zachary sa kanya. Ginagawa ko. Tumango si Charlotte. Kinawit ni Zachary ang daliri niya at sinenyasan siyang lumapit. Maingat na lumapit sa kanya si Charlotte. Binigyan siya ni Zachary ng X-ray report. Pumunta ka sa ospital at hikayatin si Mr. Sturt na inumin ang laxative at ilabas ang chip.
Bibigyan kita ng 1,000,000 kung magtagumpay ka. Nagulat si Charlotte. Halos nakalimutan niya ito at nagmamadaling nagtanong, hindi pa lumalabas ang chip. Hindi, 2 beses siyang uminom ng laxative ngunit hindi pa rin ito gumana. Napakunot-noo si Zachary. Ayaw nang kunin ng matigas ang ulo. Biyernes na bukas. Kung maipadala mo sa akin ang chip ngayon, 1,000,000 ang ililipat kaagad sa iyong account. Oo, sir. Hindi maitago ni Charlotte ang kanyang sigla. Pupunta ako kaagad pagkatapos kong maglinis. Hindi mo na kailangang maglinis. Go right now. Sinenyasan siya ni Zachary na umalis kaagad. Ang misyon mo ngayon ay makuha ang chip. Oo, sir. Gagawin ko agad. Walang sapi ng paa, nagmamadaling lumabas si Charlotte ngunit hindi nagtagal ay bumalik ito upang kunin ang kanyang sapatos at awkward na ngumiti kay Zachary. Tuwang-tuwa ako na maaari akong kumita ng pera. Tumingin si Zachary sa likod niya na may panunuya. Ang sakam na babae. Pagkatapos magsumbong ni Charlotte kay Lucy saglit, nagsuot siya ng sapatos at nagmamadaling umuwi. Pagkapasok niya ay tinawag niya ito, Mrs. Berry, mayroon ka pa bang laxative na ibinigay mo kay Fifi noong nakaraan? Anong laxative? Hindi naintindihan ni Mrs. Berry noong una. Walang laxative, walang laxative. Sigaw ni Fifi sa kulungan. Tumahimik ka. Matapos itong sigawan, sinabi ni Charlotte kay Mrs. Berry. Ibig kong sabihin, ang berdeng laxative na iyon na tumulong upang mailabas ang chip sa kay Fifi noong nakaraan. May natitira pang kalahating bote. Bakit? May constipation ka ba? Hindi, kailangan ito ng isang matandang lalaki sa opisina. Maaari mo akong tulungang gumawa ng isang kaldero ng vegetable beef soup at ilang sticker ng kaldero. Maghanda ka rin ng basket ng prutas. Dadalhin ko sila sa ospital para bisitahin ang pasyente. Sige, bumalik si Charlotte sa kwarto para pumunta kay Ellie na matagal nang may sakit. Mag-alauna ng hapon, natapos na ni Mrs. Berry ang paghahanda ng pagkain at natagpuan ang laxative. Agad na isinugod ni Charlotte sa ospital ang lahat. Sa kotse, nakita niya na ang gamot ay may tatak na Dulcolax. Ito ay isang magandang tatak, na ginagawa talaga nito ang sinasabi nito. Pagdating sa kanyang destinasyon, napagtanto ni Charlotte na ito rin ang lugar kung saan nagpatingin si Ellie sa doktor kagabi, ang Sacred Heart Hospital. Ang Sacred Heart Hospital ay ang pinakamahusay na pribadong ospital sa H-City. Nagbigay ito ng mga one-stop na serbisyo para sa lahat ng paggamot, na iligtas ang problema sa pag-aatas sa mga pasyente at kanilang mga pamilya na magparehistro ng maraming beses para sa magkahiwalay na mga pamamaraan. Higit pa rito, ang bawat pasyente ay may nakatalagang nurse at doktor. Dahil ang ospital ay nagbigay ng mga dekalidad na serbisyo at pambihirang kadalubhasaan, ang mga singil ay napakataas din. Naghintay si Reyna sa pintuan para kay Charlotte na ang una ay dadalhin ang huli kay Mr. Stirk. Mag-isang nakahiga sa marangyang ward ang kawawang matanda at nakatitig sa kisame ng walang laman. Sa loob lamang ng 2 araw, si Mr. Stirk ay naging napakapayat at napakalaban sa droga. Sa tuwing gusto ng nurse na inumin niya ang kanyang laxatives, siya ay nagwawala. Umalis ka na, hindi ako kukuha, at mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa uminom ng laxatives. Walang magawa ang nurse, na umiling, at sinabi kay Reyna, Dr. Langan, wala na kaming ideya. Si Mr. Stirk ay hindi nakikipagtulungan. Hindi ko siya masisisi. 5 beses nang uminom ng laxative si Mr. Stirk at nanghina na siya. Natural lang na tumanggi siyang ipagpatuloy ito. Kumunat ang noo ni Reyna at bumantong hininga. At saka, kahit kunin niya, walang garantiya na makukuha natin ang chip sa maikling panahon. Mayroon akong laxative dito, at mailalabas ko ito kung inumin niya ito. Inilabas ni Charlotte ang Dulcolax, pinagpag ang bote, at misteryosong ngumiti. Maaari kong personal na matiyak ang pagiging epektibo nito. Napakurap si Reyna. Mula sa aking profesional na pananaw, hindi ito tunay na laxative. Ngunit kung gusto ni Mr. Knock na subukan mo ito, magagawa mo. Oo. Pumasok si Charlotte sa ward, dala ang food and fruit basket na inihanda kanina.
Get out! Malapit nang magwala si Mr. Stirk, ngunit natigilan siya nang makita si Charlotte. Ikaw ba? Naaalala mo pa ba ako? Medyo nahiya si Charlotte. Huling pagkakataon. Salamat sa huling pagkakataon. Kung hindi dahil sa iyo, namatay na ako. Naging cordial ang ugali ni Mr. Stirk. You are welcome. Dinalhan kita ng tanghalian, subukan at tingnan kung gusto mo ang mga ito. Ang aking ama ay dating gustong kumain ng mga ito. Inihain ni Charlotte sa mesa ang mga pagkain ginawa ni Mrs. Berry. Nang makita ang pagkain, hindi napigilan ni Mr. Stirk na maglaway. 2 araw na akong hindi masarap kumain. Yung mga bastard, sinubukan nilang tanggalin yung pagkain ko kung hindi ako uminom ng laxatives. Bilasan mo, kumagat ka. Sumandok si Charlotte ng isang bowl ng vegetable beef soup para sa kanya. Si Mrs. Berry mismo ang gumawa nito. I've loved it since I was a child. Salamat. Pagkatapos kumagat ni Mr. Stirk ay halos tumulo ang kanyang mga luha. Napakasarap nito. Mabagal ka naman kumain. Meron pa, hindi lamang tinulungan ni Charlotte si Mr. Stirk sa kanyang pagkain, ngunit magiliw din ito sa kanya at minasahe pa ang kanyang mga binti. Sa loob ng isang hapon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa na pinag-uusapan ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Magiliw na sinabi sa kanya ni Mr. Stirk, Charlotte, huwag ka lang tumayo dyan. Maupo ka. Ayos lang. Ayaw nang magpatalo pa ni Charlotte. Agad niyang inilabas ang bote ng laxative. Actually, Mr. Stirk, I came with a mission. I know you are very repulsive to take laxatives, but I promise that you will purge out the chip after taking this bottle. This will be the last time. Sumimangot si Mr. Stirk. Pinadala ka ba ni Mr. Knock dito? Oo, matapat na tumanggo si Charlotte. Ngunit nakuha ko ang laxative na ito mula sa bahay. Sinubukan at nasubok ito, talaga. Sige, susubukan ko yan. Pumikit si Mr. Stirk at ininom ang maliit na bote ng sabay-sabay. Mabilis siyang dinalhan ni Charlotte ng maligamgam na tubig para banlawan ang kanyang bibig. Ano ito? Ito ay mapait, mabaho, at matigas. Ang sarap ng solusyon ay sumimangot si Mr. Stirk na may baluktot na ekspresyon ng mukha. Ito ay isang laxative lamang upang gamutin ang TB. Sa sandaling matapos magsalita si Charlotte, nagsimulang magmukhang kakaiba si Mr. Stirk at sumigaw siya, dali, tulungan mo ako sa banyo. Bilasan mo, bilis. Nagmamadaling pinaalam ni Reyna ang mga lalaking doktor sa labas. Ilang lalaking doktor ang pumasok para tumulong, at dinala ni Reyna si Charlotte sa labas para maghintay. Nag-aalalang naglalakad si Charlotte sa koridor na parang ama na naghihintay sa panganganak ng kanyang asawa. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ang isang lalaking doktor at emosyonal na nagpahayag, lumabas na. Ha? Lumabas na ang chip? Excited na tanong ni Charlotte. Oo, kinuha ng lalaking doktor ang chip gamit ang mga sipit at itinaas ito. Nakalabas na rin sa wakas. Ang galing! Halos mapatalon si Charlotte sa sobrang tuwa. Makalipas ang 40 minuto, dinala ni Charlotte ang chip sa opisina ng presidente sa ika-68 palapag. Kailanman ay hindi pa nagmamalaki si Charlotte na halos matawa siya sa kakaisip sa 1 milyon na babayaran kaagad. Mr. Knock, nasa akin ang chip. Nakatayo sa harap ng desk ng opisina, iniabot ni Charlotte ang kahon sa isang ritual na kilos. Sa loob ng kahon ay ang gintong chip na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon upang mahanap. Sa wakas, naibalik ito sa mabuting kalagayan. Maya-maya, umiwas ng tingin si Zachary sa tablet at tumingin kay Charlotte. Ang kanyang tingin ay medyo malamig, at hindi ito isang hitsura ng pagtataka at pasasalamat na inaasahan ni Charlotte. Anong problema? Hindi mapalagay si Charlotte. Hindi nagsalita si Zachary bagkus ay malamig na kumilos. Humakbang si Ben at kinuha ang chip. Pagkatapos ay mahusay niyang na-install ang connector at iniugnay ito sa computer. Ang puting pader sa likod ni Zachary ay biglang naging projection screen na nagpapakita ng S-shape na logo na kumakatawan sa Divine Corporation. Pagkatapos noon, may nakitang bilog na umiikot.
Kinapa ni Charlotte ang kanyang leeg at tumingin ng may pagtataka. Ano nga ba ang nasa loob ng hindi mabibiling chip na ito? Gayunpaman, pagkatapos ng pag-ikot ng mahabang sandali, ang bilog ay hindi umalis. Big bang! Isang malakas na ingay ang tumunog, ang screen ay kumikislap, at sa wakas, nagsimulang lumabas ang usok mula sa computer. Nagulat si Charlotte at mabilis na napaatras. Humakbang si Ben para patayin ang kuryente at inilabas ang chip na ngayon ay nasunog at na-deformed. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Charlotte. Tumingin si Ben kay Zachary, at pagkatapos matanggap ang pag-aproba, ipinaliwanag niya, upang maiwasan ang isang tao na magnakaw ng mga sekreto sa chip, nagdagdag kami ng tampok na nakakasira sa sarili. Kapag ang chip ay ninakaw sa loob ng 10 araw, automatiko nitong sisirain ang sarili nito. Ha! Dinilat ng gusto ni Charlotte ang kanyang mga mata at saglit na natigilan bago nabawi ang kanyang sentido. Halos 1 buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang chip, kaya alam mo na walang silbi na maibalik ang chip. Bakit nagsusumikap ka pa ring mahanap ito? Kung hindi kami magpapatuloy sa paghahanap, paano ibababa ng aming mga kalaban ang kanilang bantay? Balik tanong ni Ben. Dahil lang dito, hindi maintindihan ni Charlotte. Kung gayon, bakit ako pinapunta kay Mr. Stark? Hanggat nasa sistema niya ang chip, mababantayan si Mr. Stark, paliwanag ni Ben, pinuprotektahan lang siya ni Mr. Noct. Then tomorrow's event, gulat na tanong ni Charlotte, nawasak na ang chip. Ano ang gagawin mo? Sa ika-7 araw pagkatapos ninakaw ang chip, gumawa ako ng bagong chip para palitan ito. Kinuha ni Zachary ang bagong chip mula sa kanyang telepono, na eksaktong kapareho ng nauna. Kaya iyon ang dahilan kung bakit matatag mong sinabi sa pulong noong Miyerkules na babalik ang chip bago magdilim noon. Biglang natauhan si Charlotte. Ang bagong chip ay palaging nasa iyong mga kamay. Kabanata 150. Kinailangan ni Charlotte na humanga kay Zachary dahil sa kanyang pagiging maalalahanin at katalinuhan. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Mukhang hindi ko talaga naiintindihan si Zachary dati. Siya ay naging walang iba kundi isang malupit at sampungin na demonyo sa akin. Gayunpaman, hinahangaan ko ang kanyang kakayahan ngayon. Siya ay talagang kamanghamanghang. Ilang sandali bago bumalik sa realidad ang isip ni Charlotte. Napabuntong hininga siya. Ang layunin ng paggastos ng napakaraming lakas tao at pinansyal na mapagkukunan upang mailigtas ang chip ay upang mapababa ang bantay ng aming mga kalaban. Mukhang mas mahalaga ang chip na ito kaysa sa naisip ko. Sa wakas nakuha mo na. Bahagyang napaawang ang labi ni Zachary. Pagkatapos, kinagat ni Charlotte ang kanyang ibabang labi at buong tapang na nagtanong, wala bang isyu sa aking 1,000,000 reward? Siyempre wala. Ikanaway ni Zachary ang kanyang mga kamay. Ibinalik mo ang chip sa lalong madaling panahon, dapat kong doblehin ang iyong gantimpala. 2,000,000. Tuwang-tuwa si Charlotte. Salamat, Mr. Noct, salamat. Agad siyang naglabas ng isang tala kung saan isinulat niya ang kanyang impormasyon sa pagbabangko matagal na ang nakalipas. Inunat niya ito ng maayos at iniabot kay Ben. Pakilipat ang mga pondo sa account na ito, hehe. Kinuha ni Ben ang note at maingat na tumingin kay Zachary. Maglilipat ako ng 2,000,000 nang hindi nag-iiwan ng kahit 1 sentimos, ngunit, itinulak ni Zachary ang tablet sa kanyang harapan. Ipaliwanag mo muna ito sa akin. Ano? Tiningnan ni Charlotte ang tablet at natakot. Isang piraso ng trending na balita ang lumabas sa screen ng computer. Si Luna, ang binibini ng mga Sterling, ay lumaok sa Ninth Haven Gala at naging sentro ng atensyon sa isang matagal nang nawawalang ruby necklace mula sa F-Nation. Sa larawan, sumikat si Luna na may matingkad na ngiti kasama ang ruby na kwintas na kumikinang sa kanyang dibdib. Nagmamadaling isinara ni Charlotte ang link na ito. Hindi niya inaasahan na napakaraming media outlet ang magko-cover sa bagay na ito. Salamat sa ruby necklace, at naging sentro na ng atensyon ng lahat si Luna. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at nauuto, siya ay nawalan ng paliwanag.
Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin kay Zachary dahil pakiramdam niya ay nakatingin ito sa kanya na parang kakainin siya. Mr. Knock, aalis muna ako. Matalinong pinili ni Ben na umalis sa silid sa oras na ito. Lalong nagpanik si Charlotte. Ibinuko niya ang kanyang bibig at sinubukang magpaliwanag ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Paano ko ito ilalagay? Dapat ko bang sabihin sa kanya na ang mga bata ay nawala ang ancestral bracelet ng mga White at gusto ni Amanda at Luna na bayaran ko sila sa pamamagitan ng pagbabanta na iulat ang insidente sa pulisya at media kung hindi man? Dapat ko bang sabihin sa kanya na dahil hindi ko mabayaran ang mga ito, maaari ko lang gamitin ang ruby necklace bilang collateral? Kung sasabihin ko sa kanya ang lahat ng ito, malalantad ang mga bata. Aakusahan ako ni Zachary na nagsisinungaling, at hindi ako makakaalis sa opisinang ito ng buhay. May 1 minuto ka. Mayabang na sumandal si Zachary sa leather chair at dahan daw ang sinindihan ang kanyang tabako. Ako, dahil hindi siya makapagbigay ng paliwanag sa kanya, maaari lamang siyang gumawa ng kalokohan. Sa kotse noong araw na iyon, ikaw mismo ang nagtapon ng kwintas. Malamang may nakapulot, o subukan mong magsinungaling ulit sa akin. Nagtaas ng kilay si Zachary with a murderous vibe. Ako, nanginginig sa takot si Charlotte at naglakas loob na hindi na muling magsalita ng walang kaparirikan. Nakikita ko kung gaano ka kasakim, siguradong babalik ka para kunin ang kwintas pagkatapos mong bumaba ng kotse. Malamig na tinitigan siya ni Zachary. Ngayon, bakit nasa kamay ng babaeng iyon ang kwintas? Hindi ko alam. Ang boses ni Charlotte ay naging kasing laki ng lamok. Binigay mo sa kanya? Tanong ni Zachary. Hindi naglakas loob na magsalita si Charlotte at tumingin sa kanya. Naubusan ng pasensya, tumayo si Zachary at dahan daw ang lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Napaatras si Charlotte nang may pag-aalala, pakiramdam na siya ay lagot sa kanya.